na palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus! Oh, hallelujah, hallelujah! Oh, Jesus, thank you, Lord God, sa magandang umaga. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, magpupuri po kami. Sasamba kami, Panginoon, at makikinig ng iyong salita. Ang dalangin namin, Panginoon, O Diyos, nawa ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa gawaang ito. At patuloy na ibuhos mo, O Diyos, ang iyong presensya sa kalagitnaan ng aming pag-aawitan. Ikaw ang maitaas, ikaw lang po ang maging bida, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pag-aawit, Panginoon. Lord, maraming salamat. Panginoon, naparito po kami upang sambahin ka. Ang dalangin namin, Panginoon, O Diyos, sa salita mo palang, Panginoon, O God, tunay nga, Panginoon, mabubusog na kami at patuloy naming nanamnamin ang iyong salita at pagpalain mo po ang magbabahagi ng iyong salita at pangunahan mo siya, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Lord, maraming salamat. Patuloy mo po ihanda ang aming puso at patuloy namin, Panginoon, O God, dalangin namin, O Diyos, yung iyong presensya ay manatili, Panginoon, sa lugar na ito habang kami magpupuri, habang kami magpapasalamat sa iyo. Lord, narito po kami at sasamba at mananatili ang aming pagsamba, Panginoon. Habang naririto kami sa lugar na ito, Panginoon, tunay nga na mararanasan namin ang iyong presensya. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatiran na dumalo at dalangin din po namin, Panginoon, yung mga kapatiran na wala pa rito, O God. Papunta pa lamang, ingatan mo po sila. Hiatid mo sila ng ligtas dito, Panginoon. At alam namin, O Diyos, may gagawin ka na naman sa lugar na ito. May gagawin ka na naman sa bawat isa sa amin. At hindi po kami papayag, lumabas kami rito, Lord God, na hindi kami pinagpala niyo, O God. Lalabas po kami rito sa lugar na ito. Dala-dala namin, O Diyos, yung masaganang pagpapala na mula sa iyo, O God. Thank you so much. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. At kayo po ang isyang itataas namin, Lord God. Patuloy kami magpapasalamat, patuloy kami sasamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ng aming sariling tigapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, pwede po ba yung mga kapatid po natin dito kumamay dito sa other side? Alright? Praise God. Come on. Hallelujah. Ang alam ko po, ang mga anak ng Diyos ay masunurin, no? Praise God. Hallelujah. Alright. This time, hallelujah, yung nireserve mong lakas, no? Alam ko po yung iba nag-reserve mag-TikTok or sumayaw. Kasi alam nila ang Sunday is para sa Lord. And nireserve nila yung lakas na yon, tsaka yung mga steps na yon para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Malaya po tayong sumayaw at magpuri sa ating Panginoon. Come on. Let's give the Lord the mighty hand of praise. Hallelujah. Yes, Lord. Come on. Hey. 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 One more time. Hallelujah. Hey. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Yes, Lord. Araw-araw kasiyahan. Come on, let's sing.
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sabihin natin, wala kang katulad. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, Sa lahat ng mga kalalakihan, magsabing, katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, Hallelujah. Come on, mga babae. Let's sing. All together now. Hallelujah. Come on, let's sing. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Sa mas malakas sa tinig, sabihin natin, wala kang katulad, lalala kang katulad. Samahan natin ang sayaw. Hallelujah. Come on. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Sa mas malakas sa tinig, come on. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Yes, Jesus. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabihin natin mula sa ating mga puso, ano mang maging panahon, naririnig yan ng ating Panginoon. Come on! Ano mang maging sitwasyon, Panginoon. maging sitwasyon, Hallelujah! ika'y pupurihin. Yes, Lord! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon. Isa pa, hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang... Isa pa, pagkikilan natin ang salita ng Diyos. Sabihin natin, hallelujah, ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, hallelujah, yes, Jesus, hallelujah, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Isang mataas na malakpak para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord! Come on, let's praise the Lord. Hallelujah! Thank you, Lord! Yes, hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Thank you for the love, Lord Jesus. Katulad ng aming pong inawit, Panginoon. Ano man ang maging sitwasyon, Panginoon. Ano mang pagkakataon, Panginoon. Ika'y pupurihin, Panginoon, O God. Ang sabi ng Lord, hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa lahat, kung ano man po yan. So, regardless kung mabuti or hindi, kailangan po natin pagpasalamat yun that behind this, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ang purpose mo, Panginoon, ay nariyan. And Lord, katulad ng pangako mo, Panginoon, hindi kami iiwan, Panginoon, hindi kami pababayaan, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Thank you for your love, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ang krus ng
ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasa, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahi walang hanggan. Kila ka, Panginoon, dahil na ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong basta, daramdam kabiguan.
Come on, all the people sing hallelujah. Ibig mo, Jesus. Yes, Jesus. Dalangin ko'y Awitin natin ng buong puso. Hallelujah. Nais ko ang presensya. Dakilaan pag-ibig mo, Isus, dakilang pag-ibig mo. Dakilaan pag-ibig mo. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakilang pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Dakilang pag-ibig mo. Hallelujah, come on. Yes, Jesus. Ang presensya, dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Come on. Sabihin natin na pong puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, Kristo, may lakas ang ngalan mo. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. May lakas ang ngalan mo. There is power in the name of Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan. May lakas ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Let's declare. May lakas ang ngalan mo. Sa pangalan mo ay may lakas ako. May lakas ang ngalan mo. Ang pangalan mo, may lakas ang ngalan mo. Kristo. Pag-ibig mo, Jesus. Yes, Lord. Dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Salamat, O Diyos. Hangad namin ang iyong presensya. Kinauuhawan namin ang iyong presensya, Panginoon. Salamat sa pagsama mo. Salamat sa panawagan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa presensya mo. Patuloy mo pagsama sa amin. Tunay ang dakila ka, Panginoon. At patuloy naming dalhang na maranasan namin ang iyong matinding pagkilos sa aming kalagitnaan. Hindi lang namin inaawit ito sa magitan ng aming mga labi. Inaawit namin ito sa mamagitan ng aming mga kaluluwa at espiritu. Kinauuhawan ng aming kaluluwa ang iyong presensya, O Diyos.
sapagkat sa pangalan mo, naroon ang kalakasan. Salamat, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat sa presensya mo. Salamat sa pagsama mo. Salamat, O Diyos. Dakila ang ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang present. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presence. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko sa mas mataas na tinig para sa Panginoon. Pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Palapakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon, tagapagligtas at hari ng mga hari. Hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos. Pwede ba kumamay ka ng 10 tao at sabihin mo sa Kanya, dakila si Jesus. Amen. Palapakan natin si Jesus sa ating kalagitnaan. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Yang palakpak na yan, para sa tao yan. Yung para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Praise God. Tama lang po yan. Pag pumapalakpak ka, tumatayo ka. Para sa Diyos yan eh. Yung palakpak na yan para sa Diyos. Hindi yan para sa tao. Glory to God.
Praise God! Sige, sabihin mo sa katabi mo, upo, upo, kapatid, upo. Ang ganda-ganda mo ngayon, ang pogi-pogi mo, ang bango-bango mo. Praise God. Ang ating topic for today, syempre, walang iba, buong buwan ito, na pinamagatan po nating obsession. Nung nakaraang unang linggo, yung topic po natin na obsession is obsession kay Kristo. No? May dalawang bagay kasi na pwede kang ma-obsess. Pwede kang ma-obsess sa hindi maganda at pwede kang ma-obsess naman sa magandang paraan or sa mabuti. No? Merong masamang obsession na nagdudulot sa atin. Excuse me lang po. Praise God. Meron kasing magandang obsession na magdudulot sa atin ng maganda sa buhay natin at meron namang pangit na obsession na magdudulot sa atin ng pagkasira. Now, ang pagka-obsess kay Kristo ay isang magandang pagka-obsess. Amen? Sabi, pag obsess ka sa isang bagay, yun ay binibigyan mo ng panahon, oras, lakas, lahat ng mga pagpapala, hallelujah, ay ibinubuhos mo doon sa pinagkaka-obsessan mo. Ngayon, kung ikaw ay obsess sa mundo, mauubos din doon ang oras at panahon mo. Pero dalawa nga ito, may dalawang klase ng Kristiyano, obsess sa mundo o obsess kay Kristo. Pero by the way, ngayon ay narito ka, ako naniniwala, obsess na obsess ka kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Dapat nasa mall ka eh. Araw ng linggo, pupunta ka ng mall eh, pero mas pinili mong sumamba sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Pakitapik mo yung katabi mo. Salamat sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Tapos nung huling linggo, itong nakaraang linggo, yung topic natin, obsession, sa word. Which is the salita ng Diyos, At marami po tayong insight, marami tayong natutunan doon, sa ating mga tinatopics. Ngayon naman po ay obsession with God's presence. Kanina, dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Sino dito uhaw sa presensya ng Panginoon? Yun, praise God, glory to God. Sa kabilang banda, kung minsan talaga, mula Lunes hanggang Biyernes, kung minsan hindi natin nakakaya na bigyan ng pansin yung presence ni Lord. Actually, lagi ko tong sinasabi sa atin, si Lord hindi nang iiwan kailanman. Lagi kanyang sasamahan. Yung tao kasi nang iiwan talaga. Tapos minsan, kapag feeling niya, iniwan siya ng Panginoon, sinisisi niya ang Diyos na sinasabi na iniwan mo ko, Lord. Ang totoo, hindi ka iniwan ng Panginoon. Amen? Now, let's dive in the Word na ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-usapan natin ng pagkakaroon ng masidhing pananabik, at pagpapahalaga sa presensya ng Diyos. Otherwise, ang topic natin is obsession with God's presence. Hindi ko alam sa inyo, pero para sa akin, sobrang importante ng presensya ng Diyos sa buhay ko. Sana yung katabi mo ganun din. Siguro po sa iba, parang wala lang. Parang ang dating lang sa iba, ang usapan tungkol sa presensya ng Diyos ay pag-aaksaya lang ng oras o isang kabigatan. Baka naisip lang din natin minsan, masyado tayong spiritual. At parang walang koneksyon sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Well, ngayong umaga pag-usapan natin ito. Ang tanong ko sa inyo, kung meron man dapat tayong dinidesire, ano ba talaga yon? Of course, ang presensya ng Panginoon. Amen? Kung meron man dapat tayong pinagpe-pray, kung meron man dapat tayong pinahalagaan, walang iba kundi ang presensya ng Diyos na sumasa atin. Ilaban mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa Biblia, may isang lingkod ng Diyos na ipapakilala ko po sa inyo, na merong siyang matinding pagnanasa sa presensya ng Panginoon. Ang pangalan ng taong ito ay si Moses. Pag-usapan po natin. When we look at the life of Moses, makikita natin kung paano siya kadesperado o kadesidido sa presensya ng Panginoon. Yan ay mababasa natin sa Exodus chapter 33. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Moses. Exodus chapter 33 verse 14, New King James Version, and he said, "My presence will go with you,
and I will give you rest. Kung tutuusin, kapag pagod ka, dapat hanapin mo ang presensya ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Panginoon, matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Ganito kapersonal na sinasabi ng Panginoong Diyos sa mamang si Moses. Nasasamahan siya ng presensya ng Diyos at yan ang magiging kapahingahan niya. Ganun kapersonal ang Diyos kay Moses. Ganito rin ba yung hangarin ng ating mga puso? Ganito rin ba tayo sa Diyos kung makipag-usap sa mga buhay po natin? Kamusta na ba? Ganito din ba si Lord pag kinakausap ka? Pagkatapos marinig ito ni Moses, mga kapatid, ito naman ang sagot niya sa Panginoon. Exodus chapter 33 verse 15. If your presence will not go with me, do not bring us up from here. Very strong word. Nung nagsalita ang Diyos, nagsalita din si Moses. Ang response ni Moses, wag mo kaming dalin kung hindi mo kami sasamahan. Sa lahat ng plano natin, lahat ng hangarin natin na puntahan at maabot, dapat man lang, kung ikaw ay isang Kristiyano, hayaan mong samahan ka ng presensya ng Panginoon. Kung minsan, kapag tayo ay napagpala, nakakalimot. No? Pero etong Moses na to, ang kanyang sinabi sa Panginoon, kung kami dadalin mo roon sa lugaring iyon, kung hindi ka namin kasama, wag na lang. May kausap pa ba ako dito? Makikita mo dito kung gaano kalalim ang pagnanasa ni Moses sa presensya ng Diyos sa buhay niya. Hindi siya basta-basta humihingi ng direction lang o blessing. Presensya ang hinihingi niya sa Panginoon. Kaya nga dapat babad ka sa presensya ng Panginoon. Kanina yung kinanta natin, wala kang katulad, wala kang katulad. No? Wala talagang katulad ang presensya ng Panginoon. Hindi mo kaya yan ikumpara. Amen. Then he continued in Exodus chapter 33 verse 16, how will it be known that I and your people have found favor in your sight unless you go with us? I and your people will be distinguished by this from all the other people on the face of the earth. Unless you go with us, sabi ni Moses, except you go with us. Ulitin natin yung sinabi ni Moses, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Yung here po dito na sinasabi, yung here po dyan, at yung bring us up, yung bring po na tinutukoy ni Moses dyan ay yung sa lupang pangako. At etong here na ito ay yung kinalalagyan nila sa wilderness. Maraming Kristiyano ayaw sa wilderness. Kasi yung wilderness, tagtuyot. May kausap pa ba ako dito? Isipin mo, si Moses, no, ginamit ng Panginoon, tinawag ng Diyos sa bundok ng Sinai at kinausap siya sa pamagitan ng burning bush. At inutusan siya na palayain mo ang aking bayan mula sa kamay ng mga Egyptian. At pagkatapos, hallelujah, ginamit ng Diyos itong Moses na to. Nung una, may drama pa siya eh. Sabi niya, Panginoon, paano yan? Utal ako. Sabi ng Panginoon sa kanya, sino ba ang nagbibigay ng bibig sa tao? Hindi ba't ako? O, diba? Kapag ikaw ay nag-yes, Lord, sa panawagan, magpo-provide si Lord. Utal ka, padadalang kita ng tao na mahusay magsalita. Ikaw sa baba ko dito. At pagkatapos, sinamahan na siya ni Aaron, dinalangan ng Panginoon sa kanya si Aaron, teamwork sila, partner sila, habang hawak ni Moses ang tungkod, humarap sa Parao, which is yung hari ng Egypt. Matapang na sinigaw, sinasabi ng Panginoon, palayain mo ang kanyang bayan, yung Israel, yung mga Hebrew na inaalipin nila at kinakawawa at ginugutom. Samantalang ang bayang Egyptian ay sobrang yaman. Subalit, ang mga bayan ng Panginoon ay naghihirap ng panahon na yon. So nilabas ng Diyos ang bayang Israel, to make the story short, ginamit ang mamang si Moses. At kung alam nyo yung istorya, gumamit siya ng 10 sumpa hanggang yung pinakahuli, namatay yung mga panganay, tama? At pagkatapos pinagtabuyan na sila ng Parao o ng hari ng Egypt. At pagkatapos doon yung istorya na yon, habang naglalakbay sila papunta doon nga sa lupang pangako, kasi may pangako si Lord sa kanila.
May kasama ba ako dito? Ito yung lupang pangako, ito yung Egypt. Ngayon, nandito yung wilderness. Ito po yung Egypt, lalaya sila. Pinalaya sila, doon yung istorya na kung saan hinati ni Moses yung dagat. Tumawid sila sa dagat na pula. At pagkatapos, pagtawid nila, inabol pa rin sila ng mga Egyptian. No? At pagkatapos, nung nakatawid sila, nung nandun na yung Egyptian sa dagat, sinara ng Diyos yung dagat. Niligtas sila sa kanilang kaaway. Ganon din ang gagawin sa'yo. May kausap pa ba ako dito? Yung kaaway, gusto kang alipinin, wasakin at sirain. Pero gusto ni Lord, palayain ka. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ni Lord talaga lumaya ka. Amen? Hallelujah. Alipin ka ng sugal, alipin ka ng babae, alipin ka ng kasalanan. Gusto ni Lord, lumaya ka dyan. At ginagamit ng Diyos yung kanyang mga tao. No? Yung kanyang mga tagapagsalita, tagapaghatid ng kanyang napakahalagang mensahe. So nung nandun na sila, nakalabas na sila sa Egypt at nandito na sila at nakalagpas na sila sa hinating dagat, no? Nung panahon nila Moses, si Moses humahati ng dagat eh. Pero yung panahon natin, yung buhok na lang natin hinahati natin eh. Diba? Lord, hinahati mo. Pero yung panahon ni Moses, dagat yung hinahati. Di ba? Can you imagine that? At pagkatapos, kapag sila'y nalalamigan doon sa wilderness, nung nakatawid na sila, sinamahan sila ng Panginoon. At yung mga Israelita, reklamo ng reklamo. May kosa pa ba ako dito? Nung panahon pa lang, bago sila pumunta sa dagat, nahahatiin, sabi ng mga Israelita na pinalaya mula sa pagkalipit, ikaw Moses ka, dinala mo ba kami dito para kami patayin ng mga kalaban? Tunay ba yung Diyos na yan? Sabi ni Moses, magtiwala kayo sa Panginoon. Hahatiin ko ang dagat. Hinati yung dagat. Nakaraan sila. Eh di nagdinuwang sila, nag-celebrate. Minsan kasi yung Kristiyano, kapag pinagpapala, doon lang masaya eh. Pag walang pagpapala, nanunumpa eh. May kausa pa ba ako dito? So, tuwa-tuwa sila, nakatawid sila ng dagat. At pagkatapos nung nakatawid sila ng dagat, reklamo pa rin ang reklamo kasi nasaan sila? Wilderness, disyerto, tuyot na lupa. Can you imagine si God, sa oras at panahon at season mo na tuyong-tuyo ka, si Lord kasama mo? Sinamahan sila. At pagkatapos, nagre-reklamo pa din. Minsan talaga ganyan tayo, mareklamo. Lord, dinala mo ba ako dito para magkaganito? O sila ganun din. Pero yung Moses, naging matatag sa kanyang pananampalataya at sinabi, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo papabayaan. Sasamahan tayo ng presensya ng Diyos. Amen? Palampakan naman natin ang Panginoon. Pero may mga tao talaga na sadya na kung saan minsan, hallelujah, nawawalan ng pag-asa. Sapagkat nararanasan nilang hirap sa kanilang buhay. Kaya dumating yung time na parang nagugutom sila, sabi ng mga Israelita kay Moses, Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay sa gutom? Huwag kayong mag-alala. Teka lang, pupunta na naman si Moses sa Panginoon. Yahweh, nagugutom po ang mga Israelita. Okay, magpapadala ako ng mga pugo. Pagkain nyo, dumadating pugo. Sila namumulot ng pagkain. Can you imagine that? Desyerto. Lumitaw yung mga pugo. At pagkatapos, dumating na naman, nagutom na naman. Gutom na naman kami. Dinala ba kami ng Panginoon mo dito para magutom? Nanalangin ulit si Moses. Magpapadala ako ng mana, tinapay na mula sa langit. Nabasa nyo na to. Bumabaksak tinapay mula sa langit. Ang tawag po doon ng Bible, mana. Tinapay na mula sa langit. Sa panahon po natin, ang tawag po doon, skyflakes. Bumabaksak. Joke lang po, joke lang. Imagine mo na, mumulot sila ng pagkain na kung saan, nandun sila sa laban, na kung saan, nasa tuyong lugar sila, at nararanasan nila. Dahil tuyong lugar, nauhaw din, habang naglalakbay sila. Bakit? Nakafocus sila doon sa lupang pangako. Ito po yung promised land, ito yung Egypt, ito yung wilderness. Papunta sila doon, kasama nila si Moses. Sa lahat ng laban. May kasama ba ako dito? Nauhaw, nagalit na naman kay Moses. Nagalit na naman sa pastor nila. Nagalit na naman sa leader. Hindi totoo yung mga pinagsasabi mo, Pastor, Moses. May kasama ba ako dito? Nauhaw kami. Saan kami kukuha ng tubig? Tuyo yung lupa. May kasama ba ako dito? Nag-provide ulit si Lord ng tubig. Can you imagine sa disyerto, merong isang bato, pinalo ni Moses, nabiyak at nagbigay ng tubig? Ganun katindi ang pagsama ng Panginoon kay Moses at sa mga Israelita. At dumating yung time na nakipag-usap nga si God kay Moses. Nadadalin sila sa lupang pangako. Pero ang sagot ni Moses, hallelujah, sabi niya,
Kung dadalhin nyo kami doon at hindi nyo kami sasamahan, di bali na lang. Kung hindi kami sasamahan ng presensya mo, wag na lang. May kausap pa ba ako dito? Yung here dito ay wilderness. Hindi pa sila nasa promised land, nasa wilderness pa lang sila at alam natin, hindi ito comfort zone ng buhay natin. Yung lugar na gusto mong iwasan, pagod, gutom, takot, uncertainty, sobrang hirap ng buhay sa wilderness. Pero ito ang nakakagulat. Hindi sinabi ni Moses, Lord, ilabas mo kami dito sa wilderness. Ang sinabi ni Moses, Lord, kung wala ka, wag na lang. Matinding pananabik at sobrang pagtitiwala sa presensya ng Panginoon. Itong mamang si Moses, obsessed na obsessed sa presensya ng Panginoon. Lord, I prepare your presence. Yes, you made a promise. Yes, may promised land at nais mo itong marating. Pero kung hindi ka sasama sa amin, Panginoon, kalimutan na lang natin ang promised land. Sa madaling sabi, ito ang mensahe ni Moses. Presence of God ay non-negotiable. Kung wala ang presence, we are nothing. Kung hindi ka sasamahan ng Panginoon, saan ka man pumunta? Mapunta ka man sa ibang bansa, mapunta ka man ngayon sa Iran, sa Israel, sa Amerika na nagkakagera ngayon, baliwala ang lahat. Ano ba ang hugot na ito ng mamang si Moses? Parang ganito, Lord, nung tinawag mo ako, maayos na ang buhay ko eh. Kasi si Moses namumuhay, nakapag-asawa po siya, at namuhay na ng tahimik. Lord, simple lang yung buhay ko. Kontento na ako. Pero yung sinabi mong bumalik ako sa Egypt, sumunod ako sa iyo, Panginoon. Yan ang mga words na maririnig nyo kay Moses kapag binasa nyo ang Book of Exodus. Sinabi mong, komprontahin ko si Parao. Kinausap niya ang Parao, ginawa ito ni Moses. Sinabi mong, palayain ko ang mga Hebreyo. Sinunod kita, Panginoon, ika ni Moses. Sinabi mong, dalhin ko sila sa promised land. Pinaniwalaan kita, Panginoon. Ganon katindi ang covenant ng mamang si Moses sa Panginoon. Ngayon, kung sa lahat ng ito, hindi ka sasama sa amin, inutusan mo akong ilabas ang Hebreyo sa Parao, mula sa Egypt at dalhin sa Promised Land, at kung hindi mo ako sasamahan, wag na lang. Parang ganito, gusto mong maging piloto, gusto mong maging engineer, gusto mong maging doktor, gusto mong mangibang bansa, dapat ito ang word mo. Lord, kung di mo ako sasamahan, okay lang. Wag na lang. May kausap pa ba ako dito? Alam niyo, sa totoo lang, dapat artista na po ako ngayon. Eh dahil sabi ni Lord, di kita sasamahan sa pag-aartista mo. Sa pagpapastor, sasamahan kita. Sige, doon tayo sa pagpapastor, Panginoon. May kausap pa ba ako dito? Marami tayong sinusurrender, no? Alam niyo mga kapatid, yung magkaroon ka ng desire, no, yung mabigat na pagnanasa na maranasan ng presence at manahan sa presence of the Lord is malaking bagay yon sa atin. No? Ito sinasabi pa ni Moses, because all I want is your presence. Whatever the blessing may be, whatever the luxury may be, kahit anong comfort, success, promotion, o benefits, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa presence ni Lord. Ito ang sasabihin ko sa inyo, lahat ng meron ka ngayon, walang kwenta kung hiwalay ka sa presensya ng Panginoon. Kay Lord lang natin masusumpungan ang tunay na kalayaan at kapayapaan. Sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon natin, masusumpungan ang tunay na kagalakan. Akala kasi ng tao, ang isip kasi ng tao limitado lang. Akala ng tao ang magpapasaya sa kanya, kung siya ay binata o kung siya ay dalaga, ang magpapasaya sa kanya ay magkaroon siya ng nililigawan at magkaroon ng boyfriend. Kala niya yun, limitado lang eh. Pero hindi niya nakikita na ang talagang magbibigay sa kanya ng kapayapaan at kagalakan at tunay na pag-ibig, walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Si Lord mismo. Amen?
Tayo, kapag tayo umasa sa tao, mabibigo tayo. Dahil ang pangako ng tao napapako. Pero ang pangako ng Diyos, tapat at hindi mapapako kailanman. Amen? Hallelujah. Kaya ganun na lang katindi ang pagnanasa ni Moses. Aanhin ko ang katuparan ng pangako kung wala naman ang pagsama mo. Pwede palang feeling lang natin, blessed tayo ngayon, pero wala dyan sa blessing ang Diyos. Pwedeng pakiramdam mo, blessed ka ngayon, pero wala yung presence. Marami na po ako nakausap na mga tanyag na tao, mga taong may kaya, mayayaman, may sariling bahay at lupa, may sasakyan, may mga alahas, may kotse, may masayang pamilya. Pero pag kinakausap nila ako, parang kulang pa din. Kasi wala yung Diyos. Importante ang presence ng Lord. Importante ang Diyos sa buhay mo. Kapag nalaman mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon, dun lang magkakaroon ng kabuluhan ang buhay mo. May kausap pa ba ako dito? Your presence is more important than anything else, says Moses. Kaya ngayon, ang tanong sa atin ngayon, ano ba talaga ang hinahanap natin sa Diyos? Bakit ba tayo narito? Ano ba ang minimithi mo sa Diyos? Blessing ba? Sagot sa prayer? Breakthrough ba? Or siya mismo ba? Ano ba ang dalangin mo? Mga blessing lang na makakasurvive sa iyo sa pang-araw-araw? O yung presensya mismo ng Panginoon? Minsan, aliw na aliw tayo sa mga pagpapala, financial, material na bagay. Pero nakalimutan natin yung blessor. Marami na akong nakitang tao na nagpa-pray, Pastor, wala akong trabaho. Lagi ko itong inikwento, Pastor, pwede ba pag-pray mo ako magkatrabaho? Pinag-pray ko, nagkatrabaho. Answered prayer. Nung nagkatrabaho, di na nakikita sa church. may kausap pa ba ako dito? Hindi na nakikitang sumasamba. Ako, paninindigan ko to, principle to. Ang tao na gustong lumago, dapat nag-church. Kapag hindi ka umaattend ng church, huwag kang umasa lumago. O lumalim sa Panginoon. O mas makilala mo pa ang Panginoon. Kasi yung tao na nagnanasa, na lumago, makikinig ng Word of God. Sasamba sa Panginoon. I-establish niya at ilalaban niya ang kanyang panawagan sa Panginoon. Yung taong gusto pang makilala ang Panginoon, gagawa ng paraan na mas makilala niya pa talaga. May kausap pa ba ako dito? Minsan gusto natin yung promised land o blessing, pero ayaw natin ng presence dependence. Yun ang nangyayari sa atin. At yet, ang totoong buhay, ang totoong pahinga, ang totoong assurance, nasa presensya ng Diyos. Gusto mo talagang makahanap ng kapahingahan? Hindi ba, nag-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nung nagtatrabaho ka, na-stress ka? Napagod ka? Tapos sabi mo, ayoko na magtrabaho, ayoko na talaga. Kasi di mo nasumpungan ang tunay na kapahingahan doon sa presence ni Lord. Pero kahit na nagtatrabaho ka, kasama mo ang presence ni Lord, na-enjoy mo lang yung trabaho. Kasi alam mo, ang kagalakan mo, yung presensya ng Diyos. Tingnan mo, napansin mo, maraming Kristiyano na kahit simple lang ang buhay, nagtitinda sa palengke, pero may presence ni Lord, ang saya. Pero ikaw, isang negosyante na marami naman pera, pero hindi ka nagiging masaya. Nasa iyo na lahat, pero parang kulang. May kausap pa ba ako dito? Pero yung mga simpleng tao na may presensya talaga ng Panginoon, kahit anong meron lang sa kanila, sobrang saya, may payapa. Kaya nga binansagan yung mga born again, buang again eh. Kasi bakit? Kahit na may problema, masaya pa din. Nakangiti. Sabi siguro naman yan, itong tao na to. No? Pambira. Puno-puno na ng problema, nakangiti pa din. Tingnan mo ay katabi mo kung nakangiti yan. Baka nakasimba o Kasi may presence ni Lord. May kapahingahan. May kapayapaan. Are you there? Hallelujah. Sa ngayon, balik tayo sa tanong. Ano ba itong presence na to? At bakit ito ang pinili ni Moses over everything else? Nasa kanya na ang lahat. Imaginin mo, humahati siya ng dagat. Diba?
Wala nang hahanapin. Leader siya, great leader siya. Sinusunod siya ng mga Israelita. Sa kanya na lahat. Hindi siya nagugutom. Pero bakit mas pinili pa rin niya yung presence ng Lord? And you know what? Parang ganito, pinapili siya, promised land. Kasi sa promised land, naroon na ang lahat. Ang blessing. Pero nandito pa lang siya. Pero sinabi ni Lord, di bali nang wag mo akong pagpalain. Ang mahalaga sa akin, presensya mo. Ganun katindi. Ganun katindi ang mamang ito. What is God's presence? The word presence in Hebrew is fana, which means focus on you, hindi distracted ang Diyos, face turn toward you, may attention, may intimacy. Ibig sabihin, pag sinabi mo, Lord, yung presence mo, gusto mong kuhanin ang atensyon ng Panginoon sa'yo. Ibig sabihin, Lord, pwede ba yung mata mo nasa akin lang? Pwede ba, Lord, kasama kita lagi dito sa buhay ko? Pag nagplano ako, gusto ko, Lord, kasama kita. Gusto mo maging doktor, gusto mo maging piloto, gusto mo maging BA ngayon yung no? Bago ka mag-BA, bago mo pasukin ang trabaho na yan, hindi ba pwedeng sabihin mo kay Lord, Lord, bago ako maging ganito, bago ako maging engineer, pwede ba samahan mo ako ngayon? Di baling hindi na ako maging engineer. Di baling nang hindi ko matupad yung pangarap ko, mahalaga kasama kita. Dahil kapag kasama mo ang presence ni Lord, sisiguraduhin ko, walang lugi ito. May kausap pa ba ako dito? Amen. Pag sinamahan ka ng presensya ng Panginoon, ibang usapan ito. Presence in Hebrew is pana, na ang literal word ay favor on you, may approval, may grace. Yung husay at galing mo, itinatabi ng Panginoon, kundi ang maha-highlights, yung husay at galing ni Lord. That is the presence of God. Yung tipong ganito, no? Hindi ka naman talaga mahusay sa anumang larangan eh. Pero nagugulat yung tao, paano mo nagagawa ito? Kasi hindi ikaw yon, presence ni Lord yon. Si Moses, kung siya ay ordinaryong tao, hindi niya mahahati yung dagat ng hiwalay sa Panginoon. Kahit na maggaganon pa siya, kung hindi siya sinamahan ng Panginoon, hindi mahahati ang dagat. Amen? Pansinin nyo, no, tong Moses na to, kung papansinin nyo, pwede naman si Lord magpaulan na lang ng mana eh, ng tinapay eh, nang hindi pa lumalapit si Moses. Pero bakit nung nag-pray siya, nagpaulan ng tinapay? May kusa ba ako dito? Ang lapit kasi niya kay Lord. Nung nauuhaw yung mga Israelita, uhaw na, yung mga Israelita, naririnig naman ng Diyos yun eh. At nakikita niya, uhaw na yung mga Israelita. Pero inaantay niya yung paglapit ni Moses. May lalim. At yung pagkasabi niya, Panginoon, uhaw ang Israelita, eto gawin mo. Kausapin mo yung bato. Kinausap niya ang bato. Sa sobrang inis niya, high blood din si Moses. Hinampas niya yung bato. Eto na! Lumabas, pero lumabas pa rin yung tubig. May kasama ba ako dito? Kaya sabi ni Moses, matindi. Ang kanyang commitment, matindi ang kanyang intimacy. Sinabi niya, Lord, wag mo na akong dalhin. Parang ganyan ulitin ko, wag mo na akong pagpalain. Okay lang kung hindi mo ako sasamahan. Pero kung sasamahan mo ako, tara Lord. Amen? Hallelujah. Kaya kapag sinabi ni Moses na gusto niya ang presensya ng Diyos, ang ibig niyang sabihin ay, Lord, gusto ko na nakatingin ka lang sa akin. Gusto ko na nakaharap ka sa amin, Panginoon. Gusto ko na nasa ilalim kami ng favor mo, Lord. Yun ang ibig sabihin ng presence ng Panginoon. God, this is what I prefer. This is what I want, ika ni Moses, more than anything else. Your presence, Lord. I love your presence. Amen? Kaya nga nabuo yung kantang Babad. Alam niyo yung Babad? Sino ito nakakalam ng Babad? Babad sa presensya mo. Kasi malaking bagay, nagbabad ka sa presensya mo eh. Amen? Eh yung iba, nag-iiba na yung yung kanta eh. Babad, Babad, I'm bad, you know it, I'm bad. Babad. Babad ka sa presensya mo. Presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Higit pa ito sa material na bagay. Hallelujah. Makinig po tayo. Aanhin natin ang malaking simbahan o magandang kagamitan
ng mga bagay-bagay dito sa loob ng church o maayos na sistema ng simbahan kung wala naman ang presensya ng Panginoon. Leaders and workers, aanhin mo yung upuan na yan na komportable ka at na-aircon at nalalamigyan ka. Hindi lahat ng church may ganito. Pero aanhin mo yan kung wala ang presensya ng Panginoon. Para ka lang umaten o kaya nanood ng sinehan. O kaya nanood sa isang passion show na nakapunta ka sa aircon na lugar. Anin mo lahat na yan. Anin mo yung may mga magagandang tugtugan kung walang presensya ng Panginoon. Pwede tayong magkaroon ng programs pero walang presence. Pwede? Pwedeng maglagay tayo ng program sa church, tugtugan, awitan, sayawan, pero pwedeng walang presence. So napaka-importante ng presensya ng Panginoon. Pwedeng meron tayong mga activities kagaya ng life class, SOL1, no, mga leadership training, mentoring, convergence. Pwede tayong magkaroon ng mga bagay na yan, pero pwede din na wala si Lord. Nag-i-exist lang nang wala ang presence ng Lord. So, importante ang presence ng Panginoon. Ano ba ang hugot na ito ni Moses? No, sabi diyan, Exodus chapter 33 verse 15, sinabi na nga ni Lord, my presence will go with you. Sinabi na yun ni Lord kay Moses. So, ano pa ba ang issue ni Moses? Bakit parang hindi pa rin siya kampante? Let's look at the background. Bago ito mangyari, ang mga Israelita ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa golden calf, at dahil dito, nagalit ang Diyos. Sinabi ng chapter 33, verse 1 to 3 ng Exodus, you and the people you brought out Egypt must leave this place. I will send an angel to go before you, but I will not go with you because you are stubborn people. Kaya pala, nangyari ang senaryong ito. Dahil yung context na ito, nung panahon na yon, si Moses habang nagpe-pray doon sa bundok ng Sinai, pagbaba niya, yung mga Israelita sumasamba na sa gintong guya. Na ginawa din mismo nila. Inipon-ipon nila ang kanilang mga alas na ginto, tinunaw at ginawang rebulto at kanilang sinamba. So, yung presence ni Lord, hallelujah, ay lumayo sa kanila. At ang mga tao ay naging stubborn. So, kaya sabi na nga ni Moses, in short, parang sinabi ng Diyos, sige, tutuparin ko pa rin ang promise, dadalhin ko pa rin kayo sa promised land, bibigyan ko pa rin kayo ng victory, pero hindi ako sasama sa inyo. Pwede pala yun? Pwede palang pagpalaing ka? May kausap pa ba ako dito? Pwede palang makuha mo na ang lahat at sabihin nung kanta, nasayo na ang lahat. Pwede pala. Kahit nasa iyo na ang lahat, pwede palang gawin ng Panginoon, pero hindi siya sasama sa iyo. Pwede pala yun. Kaya nga pala sinabi ito ni Moses, hallelujah, Lord, di ako papayag na hindi mo ako sasamahan. Di ako papayag na hindi mo kami sasamahan ng iyong presensya. Dahil nga, sabi nga ng Panginoon, dahil nga matigas ang ulo nyo, pero mahal ko pa rin kayo. Actually, kahit matigas ang ulo ng katabi mo, hawakan mo nga yung ulo ng katabi mo, matigas ba? Matigas. Okay. Sabi, kahit gaano pa katigas ang ulo mo, mahal ko pa rin kayo. Proven na yan because God is love. Amen? Kaya magpapadala ako ng representative. Magpapadala ako ng angel. Alam niyo ba yon? Imagine niyo pasaway ang mga Israelita dahil mahal niya ang Israelita, yung angel ko na lang ang sasama sa inyo. May protection, may provision, pero wala ang presence ko. Sabi ng Panginoon. At dito nanggaling yung hugot ni Moses. Ibig sabihin, si Moses hindi na kontento sa angel lang. Angel? Ba't angel? Gusto ko presence mo, Lord. Sana ganun ka. Sabi mo nga sa katabi mo, sana ganun ka kauhaw. Nagdamdam ang Panginoon sa mga Israelita. Dahil nakita niya yung mga Israelita sumamba sa Diyos-Diyosan. Dahil mahal niya, ayaw niyang sumpain, samahan kayo ng anghel sa inyong paglalakbay. Pero si Moses, ay, wag na. Lord, kung anghel, kung hindi mo kami sasamahan, di bali na lang. Antindi. Because sa baba ko dito. At dito nanggaling yung hugot ni Moses. Lord, hindi sapat ang proxy.
Huwag yung proxy. Minsan natapalan lang tayo ng blessing, okay na tayo, okay na, may blessing. Okay lang, kahit di na mag-church, okay na yun. May kasama ka dito, okay na wala yung presence ni Lord. Hindi sapat ang representative. Kahit anghel pa yan, hindi pa rin sapat. Ang gusto ko, sabi ni Moses, ay ikaw, Lord. Hindi ang sino paman. Your presence is what I want. Walang iba, Lord. Kung di mo kami sasamahan, di bali na lang. Kalimutan mo na lang yung pangako mo. Okay lang. At least kahit nasa wilderness ako, Panginoon, kahit ganito lang ang buhay ko, ang mahalaga, samahan mo ko. Grabe, parang love story. Yung dating ng kalagayan, ng sitwasyon at istorya ni Moses at ni God. Hindi siya kontento sa blessing lang. Sana maging ganun po tayo. Pastor, pag-pray mo ako, wala akong trabaho. Lord, Pastor, pag-pray mo na yung negosyo ko pagpalain. Dumami ang network. Nung dumami ang network na busy, di na umaaten ng prayer meeting. Di na umaaten ng matindi, di na nag-church. Tapos kakamusta ni Pastor, bakit hindi ka na nag-church? May pasok po ng linggo, Pastor. Kamusta naman yung presence ni Lord sa'yo? Medyo nga nakalimot, Pastor eh. May kausap pa ba ako dito? Kasi ang Biblia ang nagsasabi, pwede ka naman niyang pagpalain, protektahan, pero pwedeng wala siya sa'yo. Dahil sa mga desisyon na mali sa buhay mo. Pero nandun yung protection sa'yo ng Panginoon. May kausap pa ba ako dito? Pero ang point kasi dito, yung puso ni Moses. Kung gaano siya ka-eagerness, kung gaano katindi ang puso at simbuho ng kanyang puso na manahan sa presensya ng Panginoon. Ngayon ang tanong, ganito rin ba tayo sa Panginoon? Ayaw ba talaga nating bitawan ang presensya niya? Or okay na tayo sa blessing kahit wala siya? Sana, no? Ito yung dinadalangin kong mga Kristiyano sa ating panahon at henerasyon. Natipo ba yung puso nila ay nakakondisyon na hindi papayag na mapalitan ng kahit anumang bagay ang presensya ng Panginoon sa kanilang buhay? So, napaka-importante ng presensya ng Panginoon. Ang presence ng Diyos ay non-negotiable. What do we do when God's presence is with us? Sabi ng Exodus 33 ulit, ng 16, how will it be known that I and your presence, our people, have found favor in your sight unless you go with us? We will distinguish by this from all the other people on the face of the earth. Paano malalaman, Panginoon, ng mga tao na sinasamahan mo kami? Ito'y kahiya-hiya kung kami ay susugod, susulong nang hindi mo kami sinasamahan. Lord, hindi kami naiiba dahil sa lakas namin. Hindi dahil sa dami namin, sabi ni Moses. Hindi dahil sa galing namin, naiiba kami dahil kasama ka namin. Nung panahon na yon sa buong mundo, ang tanging sinasamahan ng Diyos ay ang mga Israelita. So, ang sabi ni Moses, paano malalaman ng buong mundo na sinasamahan mo kami? Hanggang sa panahon natin, pag sinabing Israel, bansang Israel, ibang usapan. Lalo ngayon, di ba, merong issue na nagkakagera ngayon. Kahit nung unang panahon pa, sa lumang kasunduan, walang pinanalo ang Israel na laban na hindi kasama ang Diyos. Lahat ng laban na pinanalo nila, kasama nila si Lord. Pero dumadating sa time na kung saan natatalo sila kasi nakalimutan nila ang Lord. Sa laban natin sa buhay, ganun din. Bilang mga Kristiyano. Wala kang ipapanalong laban na hindi mo kasama ang Lord. Laban man yan sa pamilya, sa trabaho, o meron ka mang battle inside na pinaglalabanan. Hindi mo yan mapagtatagumpayan ng hiwalay sa presensya ng Panginoon. Minsan, feeling mo lang, nakuha mo na. Pero pagdating in the end, pagdating ng dulo, talo ka pa rin.
Kasi hindi mo hinayaang samahan ka ng presensya ng Panginoon. So, importante ang presence ng Lord sa ating kaligtasan. Napakagandang obsession na ma-obsess tayo sa presence ng Panginoon. Paano ba makipag-usap si Moses sa Panginoon? So, ganito. So, the Lord spoke to Moses face to face. Mukhaan. As a man speaks to his friend. Ganon siya makipag-usap. Na kapag siya'y dumudulog sa Panginoon, kala mo sila'y magkaibigan lang. Sabi nga ng kanta, no? Jesus is my best friend. Napakaganda kasi kapag best friend mo si Lord. Friendship, relationship, experience. At ito yung pinakamahalagang punto. The experience really counts. Kapag nakikipag-usap ka, naturally, sa iyong mga kaibigan, hindi mo namamalaya ng oras. Sino dito may mga best friend? No? Pag may kaibigan ka, di ba, hindi mo namamalaya ng oras? Kahit kape-kape lang, nagkikwentuhan kayo, wala namang kwenta. Di ba? Lumalalim ang gabi. Lalo na yung, dati makasanlibutan ka, di ba, sa tropa-tropa mo, sa barkada, shot-shot kayo. Madaling araw na, di mo napapansin yung oras, kasi kasama mo yung kaibigan mo. Si Lord, kasi ganito yung relationship nila. Habang nag-uusap sila ni Lord, hindi niya nalamamalayan yung oras. Kahit kape lang. No? Ang sarap ng usapan, sa totoo lang. At kapag nagkikwentuhan kayo ng best friend mo, di ba, nagbubukasan kayo ng mga sikreto? Sino dito may best friend? Wala kang best friend, kawawa ka naman. Di ba pag may kaibigan ka, ino-open mo? Hindi mo ino-open sa anak mo, sa asawa mo, sa best friend mo, ino-open mo. Kasi napagkakatiwalaan mo siya. Tama? Ikaw sa baba ko. Amen. So, ang sarap ng usapan, nakakahinga ka. Ganun ang senaryo at kalagayan ni Moses at ng Diyos para silang magkaibigan kung mag-usap harapan. You share, no? Sineshare mo yung bigat ng puso mo. Sineshare mo sa kanya yung sakit ng ulo mo. Sineshare mo din sa kanya maging yung mga tagumpay mo sa buhay. Di ba? Ganun katindi ang relationship na malalim kung tayo ay nasa Panginoon o sa presensya ni Lord. Na-enjoy natin ang fellowship. Quality time. Meron kang quality time, meron kang totoong relationship. Ganito ang na-experience ni Moses. Kaibigan niya ang Diyos. Hindi niya lang kinilalang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, kundi kinilala niya din na tunay na kaibigan. Di ba may kanta nga, tunay na kaibigan, maaasahan. Minsan yung kaibigan natin sa lupa, minsan kapag tinraidor tayo, di ba masakit? Traidor ka. Bakit mo kwinento? Pero si Lord, mapagkakatiwalaan. Amen! Practical application sa totoong buhay, sa prayer life. Hindi lang, Lord, bigyan mo ako. Dapat ang panalangin mo ay hindi lang, Lord, bigyan mo ako, kundi, Lord, samahan mo ako. Bibigyan ka. Iba pag kasama ka eh. Yung kailangan mo, provided na. Minsan kasi, ganun lang tayo ka-specific eh. Lord, kailangan ko ng ganito. Ang importante, samahan ka ng Panginoon. Amen? Sa pamilya, no? Sa work, hindi lang, Lord, bless my job, bless my business, kundi, Lord, be present in my workplace. Hindi lang, Lord, i-bless mo yung trabaho ko, kundi, Lord, samahan mo ako sa trabaho ko. Amen. Ganyan po tayo dapat manalangin. Pagdating naman sa family, hindi lang, Lord, ayusin mo ang pamilya ko. Hindi lang ganun. Lord, ayusin mo ang pamilya ko. Dapat ganito. Lord, manahan ka sa tahanan namin. Importante ang presence ni Lord. Are you there? Because at the end of the day, hindi sapat ang impormasyon tungkol lang sa Diyos. Kailangan natin ng karanasan na kasama natin ang Diyos. Napakahalaga. And just like Moses, let this be our prayer. Lord, kahit saan mo ko dalhin, basta kasama ka, at kung wala ka, wag na lang, Lord.
Lord, gusto kong maabot yung pangarap na ito. Pero kung hindi mo ako sasamahan, wag na lang, Lord. Ganun dapat katindi ang simbuho mo sa presensya ng Panginoon. Otherwise, magiging maayos ang buhay mo. Makikita mo yung sarili mo na hindi ka na umaasa sa tao o sa sariling lakas mo, kundi umaasa ka lang sa presensya ng Panginoon. Lord, wag mo lang ako dalhin sa gusto kong lugar. Samahan mo ako, Panginoon. At kung hindi ka kasama, wag na lang, Panginoon. Because the wilderness with God is better than the promised land without Him. Mas okay na lang doon sa lupang tuyot kesa doon sa lupang pangako kung wala ka naman. Mas maganda at mas importante sa akin ang presensya mo. Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Desiring God's presence. We are desiring the presence of God in our life. Hindi lang visitation, kundi dapat habitation. Hindi lang dapat bibisitahin ka ni Lord. Huwag mo siyang ituring sa loob ng tahanan mo na bisita. Dapat parte siya ng pamilya. Ikausap ba ako dito? Lord, bisitahin mo nga yung bahay ko. Lord, bisitahin mo nga yung trabaho ko. Huwag ganon. Dapat, Lord, involved ka dito. Samahan mo kami dito. Amen. Hindi lang kapag may problema, no, iniimbita mo si Lord. Kundi dapat araw-araw kasama mo ang Panginoon. Sabi ng Psalms, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Again, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Ito ang ibibigay ng presensya ng Panginoon. Direction, gabay, joy, protection, satisfaction, hindi panandalian, kundi pangmatagalan. Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, kahit na anong bagyo ang dumating, hindi ka kayang-kayang itumba nito. Kasama mo ang Panginoon. Exodus 33:14, my presence will go with you, and I will give you rest. Pagpagod, wag lumayo. Dapat mas lumapit sa presensya ng Panginoon. Pagod ka na, lumalayo ka, naglalaylo ka, dapat labanan mo. Dahil ang tunay na kapahingahan ay sa presensya ng Panginoon. Bakit marami sa ating panahon, kahit Kristiyano pa, leader pa sa loob ng church, minsan may mga pastors pa, mga kaibigan kong pastor nakakaranas ng kapaguran. Pinapaalala ko sa kanila, napakahalaga ang presensya ng Panginoon. Paggising mo pa lang sa umaga, minsan nangyayari pagod ka. Tama? Meron dito bang nakakaranas? Galing ka naman sa tulog, pero paggising mo, feeling mo pagod? Tulog ng tulog, puyat? Huy! Yung tipo bang wala ka pang ginagawa, pero parang gusto mo nang ulit humiga? Nararanasan niyo yun? Yung wala ka namang ginagawa, pero pagod na pagod ka? Na-experience ng lahat yan sa atin. Bakit nga ba nangyayari? Because your body rested, but your mind did not. Yung katawan mo, nagpapahinga, yung isip mo hindi. Parang matutulog ka na lang, pagod ka, iniisip mo pa yung worry mo bukas. Kaya marami sa atin pagod. Physically, pagod. Emotionally, pagod. Mentally, pagod. Spiritually, pagod. Yun ang nangyayari. Hindi lang kulang sa tulog. Kulang yan sa presensya ng Diyos. Kasi ang presensya ng Diyos ay kapahingahan ng kanyang mga anak. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. True rest comes from the presence of God. Ang tunay na kapahingahan
na hinahanap mo na matagal na, ay doon lang matatagpuan sa presensya ng Panginoon. Kapag nasa presensya ka ng Diyos, pwede mong ibaba lahat ng bigat. Lord, hallelujah! Bigat na ako sa pamilya ko. Pwede ba? Ayoko muna yan. Dito ako sa presence mo. Gusto ko magpahinga sa presensya mo. Lahat ng pressure, lahat ng expectations, hallelujah. Kapag nasa presensya ka ni Lord, nakokontento ka. Napupuno ka ng kagalakan at kapayapaan, kapahingahan. You lay them down at the feet of Jesus. Pag nasa presensya ka, huwag mong pasinin yung katabi mo. Ang presence ni Lord hindi tungkol sa katabi mo. Na kapag nakita mo yung katabi mo mamaya, umiiyak siya. Iiyak na rin ako. Kanya-kanyang lapit. Ikaw sa baba ko dito? Kung nadidistract ka, nag-observe ka, nadidistract ka, pikit mo mata mo. At pagkatapos focus, Lord, gusto ko sa presensya mo. Gusto ko manahan sa presensya mo. Yung mga problema, sa totoo lang, wala tayong control dyan. Dumadating talaga ang problema. Sa totoo lang, real rest has two dimensions. Number one, rest from outward activity and rest from inward anxiety. In other words, rest from working and rest from worrying. Gusto ni Lord, magpahinga ka sa itigil na ang pag-aalala, mga duda. Gusto ni Lord, magkaroon ka ng kapahingahan. Hindi mo naman talaga kayang bilhin yung problema eh. Minsan nakala natin ang solusyon pera. Magkaroon lang ako nito. Pero dadating ulit, ganun ulit. Cycle lang, iikot. Pero kapag nasa presensya ka at sanay ka sa presensya ni Lord, parang napakagaang, napakasarap. Hindi lang pahinga ng katawan ang hinahanap mo, kundi pahinga ng isip. Minsan ginagawa ng iba, gusto ko magpahinga, gusto ko mag-unwind. Diba? Ito reality. Gusto ko mag-beach. Kulang ako sa vitamin C. Yung vitamin C, dagat. Diba? Kala nila yung hampas ng alon, makakapahinga. Eh dahil bumiyahe ka ng napakalayo, pagdating mo doon, nagpahinga ka, pero pauwi. Pag uwi mo, pansin mo, pagod ka. Hindi naman nawala yung pagod eh. Pero sa presence ni Lord, nanunumbalik ang iyong lakas. Amen. Dahil ang presence ni Lord ang ating kalakasan at kapahingahan. Rest and joy go together with your husband, with your wife, with your family, with your friends. Manahan sa presensya ng Panginoon. Why? Psalm 16:11, in your presence, there is fullness of joy. Pag sinabing fullness, walang katapusan na kagalakan. Ito yung klase ng buhay na minsan ubos ka pero fulfilled. Naramdaman niyo na ba yan? Parang kulang, maraming babayarin, pero pakiramdam punong-puno ka pa rin. Nandyan pa rin yung problema, pero punong-puno ka ng presensya ng Panginoon. Pagod ang katawan, pero buo ang loob. Hindi basta-basta aayaw at susuko kasi buo ang loob. May presensya ng Panginoon. Burnout sa gawain, sa trabaho at sa lahat ng ginagawa, pero hindi empty in spirit. Pagod ang katawan, pero ang espiritu talaga laging nakahanda at matapang. Because of the presence of God. Ito yung pinakakailangan natin ngayon kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo. At hindi lang ito para sa atin, dapat maging testimony ito ng buhay natin. Ito yung dapat nating maipasa sa iba, mga kapatid. Ma-influence sa iba. Kung paano tayo tinutulungan ng presensya ng Panginoon. And you know what? Kung testimonies lang ang pag-uusapan, napakadaming testimonies personally sa buhay ko. Ako bago ako magpastor, nung tinatawag ako ng Panginoon, itayuan mo yan, gawain na yan. Puro ang sinabak kong laban, puro imposible. Imposible, Lord. Paano? Hindi ko makilala yung may-ari ng lote na yan, Panginoon.
Sa tao, imposible, sabi ng Panginoon. Pero sa akin, posible. Kapag sinamahan ka ng Panginoon, sabi ko, Lord, kung di mo ako sasamahan, ganun din, wag na lang. Magpapastor ako, Panginoon. Kung hindi mo ako sasamahan, di bali na lang. Maghanap ka na lang ng iba. Pero malinaw ang tinig ng Panginoon ang sabi, sasamahan kita hanggang dulo. Sana nawa, yung katabi mo, ganun din. Maaring ngayon, naka-establish lang ang mata mo sa mga natural na bagay, pero di mo nakikita yung future. Pero bago mo lakbayin yung future na pupuntahan mo, dapat wag mong hayaan na hindi kasamahan ng presensya ng Panginoon. Lagi mong sabihin, wag kang hingi ng kung anong bagay. Ang gawin mo, Lord, samahan mo ako. Proverbs, many are the plans in the man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Marami tayong plano, pero yung layunin ng Diyos dapat ang mangyari sa iyo. Hindi mangyayari yon kung wala kang intimacy. Kaya nga sa ministry, kung ikaw ay nagbabalak na maglingkod sa Panginoon, bago ka mag-ministry, dapat mayroong intimacy. Marami na akong kilala kahit pastor pa, umayaw na. Kasi hindi inuna ang lalim. Ang inuna ay maglingkod. Kasi ang isip mahusay. Ang inuna, mag-aral ng Bible school. Marami akong kilalang pastor, hindi masama ang Bible school na nag-Bible school. Ako po, nung ako'y nag-start magpastor, walang background ng Bible school. Ang kasama ko lang, presence ni Lord. So, importante yon. At step by step, inaaral ko at sinasabi sa akin ng Panginoon, mag-enroll ka sa ganitong Bible school. Mag-aral ka sa ganito, umattend ka ng seminar. Kaya nga ako sensitibo pagdating sa tinig ng Panginoon. Kung hindi ako inuutusan ni Lord na pumunta sa ganon, alam ko hindi niya ako sasamahan, hindi ako pupunta sa lugar na yon. Pero kahit mahirap pa at sabihin ni Lord, sasamahan kita, pumunta ka doon, pupunta ako kahit mahirap. May kausap pa ba ako dito? Importante ang presence ni Lord. May mga pastor at mga kaibigan ako nagtatanong, Pastor, paano ba naging maayos ang buhay mo? Paano ba naging matagumpay ang iyong ministry? Paano ba nagnumunlad ang buhay mo, ang pamilya mo, ang kabuhayan mo? Sabi ko, wala naman ako sariling husay. Second year high school lang ang natapos ko. Bulakbol pa. Isa lang ang sikreto ko. Sinamahan ako ng presensya ng Panginoon. Hindi ko to pinagyayabang at pinagmamalaki, kundi sineset ko ang sarili ko bilang testimony sa inyo. Dahil walang imposible kapag sinamahan ka ng Panginoon. Yet, nang kakasakit ako, minsan kinakapos kami, minsan may malalang problema, hindi ako exempted. Hindi ka din exempted, parehas tayo. Noong nakaraan ng taon, bago pumasok ang 2016, nagkasakit ako, shinare ko sa inyo, di ba? Nagkaroon ako ng malaking bukol dito. At hindi nyo napapansin, lalamunan yan, may bukol ako dito. Ano kagad ang iniisip ng mga tao? Kapag may sakit, pupunta sa doktor. Ako nagtiwala sa Panginoon. Nagpa-check up ako sa doktor. Yes, nagpa-check up ako. Biyaya ng Diyos na mayroon doktor. Hindi ko sinasabing huwag kayong magpa-doktor. Pero dapat una si Lord. Yung doktor mismo nagulat na wala yung bukol at natunaw. Kasi kapag kasama mo si Lord, hallelujah, pwede siyang maghimala supernaturally. Beyond normal. Ibig sabihin, nakakapaghimala at nakakakilos siya sa mga bagay na imposible sa tao at nagiging posible sa Diyos. Kasi walang mahirap sa Panginoon. Amen. So the presence of God is fullness of joy. When we value the presence of God, nagiging malinaw ang direction mo. May kapahingahan kahit maraming ginagawa. May joy kahit maraming pressure. Attractive tayo kapag may presensya ng Diyos. Hindi dahil magaling ka, magaling ako. Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Kapag pinahalagahan natin ang presensya ng Panginoon, may mangyayari sa mga buhay natin. Kapag pinahalagahan natin ang presensya ng Panginoon, may mangyayari sa mga pamilya natin.
Pag pinahalagaan natin ang presensya ng Panginoon, may mangyayari sa ministeryong pinagkatiwala niya sa atin. Because people are not just looking for programs. They are looking for God. Ang mga Kristiyano, lalo na yung mga dugoang tao sa kanilang mga church, naghahanap yan ng church. At ang hinahanap nila, hindi lang ang program. Pag program, ano yon? Soulless man yon. Makalaman yon. Pero ang hinahanap talaga ng tao ay ang presensya ng Panginoon. Kapag ako napunta po sa ibang church, ang unang hinahanap ko, hindi yung husay ng tugtog ng mga instrumentalist. Pag ako na-invite sa ibang church at magpipreach, hindi yon. Ang tinitingnan ko at pinakikiramdaman ko yung presence ni Lord. Nandito ba yung presensya ng Panginoon? Kahit ba mahusay sila, kahit na yung tao aktibo, pero walang presence, walang saysay. So sabihin mo sa kaliwat kanan mo, importante ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga tayo lumapit sa Panginoon. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. Thank you, Lord. There is nothing, there is no one to compare with you. I'll take pleasure in worshiping you, Lord. Lift up your hands to God. Hayaan mo yung puso mo patuloy na lumapit sa presensya ng Panginoon. Yung kaluluwa mo, yung isip at puso't spirito mo, huwag mong hayaan na madistract ka ng kung ano-ano sa mga oras na ito. This is the right time na bigyan mo ng tuon at pansin at kauhawan ang pagtahan sa presensya ng Diyos. Kung nakukonvict ka, lumapit. It's okay. Lumapit ka sa harapan. Yung mga paa mo, ilapit mo dito sa harapan. Lumuhod ka dito. Umiyak ka. Basta ang mahalaga ay yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Itaas mo ang kamay mo dahil yan ay simbolo o sign ng pagsuko mo sa Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa Diyos. Let's sing with all our heart. Hallelujah. Praise the Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, my Lord. There is nothing. There is no one to compare with you. I'll take pleasure in worshiping